I'm in my early 30s. May stable na trabaho at maayos na ang buhay. Pero may isang bagay na hindi ko pa rin mapatawad sa sarili ko. Noong bata at teenager ako, nahihiya ako sa mga magulang ko. Hindi dahil masama silang tao, hindi dahil pinabayaan nila ako. Ang totoo, mabubuti silang magulang. Nahihiya ako dahil mahirap kami, simple lang sila, hindi sila sanay sa English, at hindi sila mukhang gaya ng parents ng mga kaklase ko. Pareho silang hindi nakapagtapos. Nanay ko naglalaba at minsan nagtitinda ng merienda. Tatay ko kung saan may trabaho, doon pumapasok. Construction helper, pahinante, tagabuhat, kung ano ang meron. Walang stable na income, pero hindi ko maalala na tumigil silang maghanap ng paraan. Ang masakit, hindi ko nakita noon ang sipag nila bilang bagay na dapat kong ipagmalaki. Scholar ako sa private school mula elementary hanggang high school. Kahit covered ang tuition, andyan pa rin ang uniforms, projects, sapatos, pamasahe, baon, at iba pang gastos. Sa bahay, bawat kailangan ko may katapat na pag-uusap. Minsan pabulong, minsan tahimik, minsan halatang pagod sila. Pero nung bata ako, hindi ko iyon binasa bilang sacrifice. Tuwing may school activity na kailangan present ang parents, lagi akong tense. Hindi dahil may gagawin silang mali, kundi dahil ayokong mapansin sila. May isang eksena na hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Grade 6 ako nun. Naiwan ko sa bahay ang project ko. Biglang dumating si nanay sa school para ihatid iyon. Nakatsinelas siya, pawis, may dalang eco bag, at halatang nagmamadali. Tinawag niya ang pangalan ko sa hallway. Paglapit ko, iniabot niya sa akin ang project at baon ko. Ang una kong ginawa, tumingin sa paligid. Hindi ko siya tiningnan agad. Hindi ko siya pinasalamatan. Ang sinabi ko pa, "Ma, sana hindi ka na lang pumunta." Hindi siya nagalit. Sabi lang niya, "Sige anak, basta huwag ka malate." Tapos, umalis na siya. Pag uwi ko, siya pa ang nagtanong kung napasa ko ba. Hanggang ngayon, mabigat pa rin sa akin ang linyang iyon. Noon, mas mahalaga sa akin ang tingin ng ibang tao kaysa sa dignidad ng nanay ko. Hindi lang yan ang beses na ganoon ako. Kapag may group project sa bahay, pinapakiusapan ko si nanay na huwag masyadong makipag-usap. Kapag may school form na may occupation ng parents, nahihiya akong isulat ang totoong trabaho nila. Kapag mali ang English ni nanay, sumisingit ako agad. Kapag simple ang pananalita ni tatay, pinapaikli ko ang usapan. Hindi ko iyon ginagawa para tulungan sila. Ginagawa ko yun para ipakitang iba ako sa kanila. Noong high school recognition day, lumabas ng malinaw kung gaano kapangit ang ugali ko noon. May academic award ako. Sobrang saya ng parents ko. Si tatay, nagsabi pa na a-absent siya para makapunta. Ang totoo, ayoko. Ang sabi ko, baka mainit lang doon. Maraming tao. Okay lang kahit si Mana lang. Pero gusto niyang pumunta. Sabi niya, minsan lang yan. Gusto kita makita sa stage. Dumating silang pareho na nakaayos sa abot ng kaya nila. Malinis. Pero sa mata ko noon, hindi sapat. Habang naghihintay magsimula ang programa, tumitingin ako sa ibang parents na mas mukhang sanay sa ganung setting. Tapos tumingin ako sa parents ko at ang naisip ko, sana hindi sila mapansin. Bago ako pumunta sa area ng awardees, sinabi ko sa kanila na doon na lang sila sa likod, umupo. Sabi ko, mas kita po ninyo mula doon. Pero ang totoo, ayokong makita sila
Sa harap, tahimik lang si tatay. Tumango lang siya. Pag-uwi namin, may maliit na cake si nanay galing bakery. Nag-celebrate sila para sa award ko. Ako naman, buong hapon, irritable. Ang nasa isip ko pa rin noon ay, ang hiya ko, hindi ang saya nila. Pagdating ng college, mas lumaki ang distance ko sa kanila. Kapag tumatawag si nanay para mangumusta, minsan naiirita ako sa paulit-ulit niyang tanong. Kapag si tatay ang kausap ko at kinukwento niyang nag-overtime siya para may maipadala sa akin, ang nararamdaman ko noon ay hindi pasasalamat kundi pressure. Ngayon ko naiintindihan na iyon ang ginagawa ng insecurity kapag matagal mo itong kinikimkim. Hindi ka lang nahihiya. Unti-unti kang nagiging malamig sa mga taong hindi naman kalaban. Nagbago ang tingin ko sa kanila noong third year college ako. Umuwi ako nang hindi nagsasabi dahil suspended ang klase. Umuulan noon. Pagdating ko sa bahay, si tatay tulog sa sahig, hindi pa nakakapagpalit ng damit. Sa tabi niya may lumang bag, plastic envelope, at isang maliit na notebook. Binuksan ko iyon. Akala ko simpleng listahan lang ng bayarin. Pero nandoon ang mga dates ng bayarin ko sa school dati. Project expenses. Pambili ng calculator, pambili ng sapatos, extra para sa field trip. Pamasahe kapag exam week. Allowance kapag may special activity. Sa tabi ng mga amount may mga sulat na utang muna. Bawasan muna grocery. Sa susunod na linggo, bayad sa ilaw. At basta may pang project siya. Tapos sa isang pahina, may nakasulat na basta makapagtapos ang anak. Hindi ako agad umiyak. Naupo lang ako, hawak ang notebook, habang umuulan sa labas at natutulog si tatay sa sahig. Pero doon nagsimulang mabasag ang tingin ko sa sarili ko. Bigla akong na-realize na ang mga bagay na akala ko basta nangyayari lang ay pinagpaplanuhan pala. Yung projects na kinaiinis ko, may katumbas palang bawas sa budget. Yung baon ko, may kapalit palang tipid nila sa sarili nila. Simula noon, mas napansin ko ang mga hindi ko pinapansin dati. Ang kamay ni nanay na laging magaspang. Si tatay na kahit pagod na, inuunahan pa ring ayusin ang sirang fan o pintuan para hindi na kami gumastos. At kapag kulang ang ulam, sila ang unang nagsasabing busog na sila. Kasama ng bagong pagtingin ko sa kanila, bumalik lahat ng ginawa ko. Yung sinabi ko kay nanay sa school, yung pagtabi ko sa kanila sa likod sa recognition day, yung pag-iwas ko kapag silang susundo, yung pagkainis ko sa accent nila, at sa unang pagkakataon, hindi ko na kayang depensahan ang sarili ko gamit ang dahilan na bata lang ako. Nung graduation ko sa college, present ulit sila. Simple pa rin, pero iba na ang tingin ko. Hinanap ko sila sa crowd. Nung nakita ko sila, wala na akong naramdamang hiya. Ang naramdaman ko, bigat. After the ceremony, si tatay paulit-ulit lang nagsasabing, tapos ka na, ayos na. Hindi siya ma-words, pero ramdam ko ang pride niya. Pagkatapos ko magkatrabaho, ginawa ko ang basic na dapat gawin. Nag-abot ako sa bahay. Nagbayad ng bills, pinagawa ang ilang sira. Binilhan ko sila ng mas maayos na gamit. Inilabas ko sila para kumain. Tinuruan ko si nanay ng video call. Sinamahan ko si tatay sa check-up. Pero malinaw sa akin na hindi nababayaran ng perang mga oras na ipinahiya ko sila sa isip ko at sa harap nila. May isang gabi na nasa kusina kami ni nanay. Tahimik lang, ordinaryong usapan. Bigla ko na lang sinabi, "Ma, sorry sa dati. Nahihiya ako sa inyo noon. Ang sama ko." Tahimik siya sandali.
Tapos sabi niya, alam ko, mas lalo akong nahirapan huminga nung sinabi niya, nasasaktan ako nun, pero iniisip ko na lang, bata ka pa. Ang mahalaga, mabuti kang anak ngayon. Doon ako umiyak, hindi dahil pinagalitan niya ako. Umiyak ako dahil alam pala niya noon pa. Lahat ng akala kong subtle, nakita pala niya. Lahat ng pag-iwas, naramdaman niya. At kahit ganoon, pinili pa rin niya akong intindihin. Kay tatay ko, ibang usapan. Hindi siya mahilig sa emotional conversations. Nung nag-sorry ako sa kanya, sabi lang niya, wala na iyon. Nakaraos na tayo. Pero mabigat din iyon sa ibang paraan. Kasi para sa kanya, tapos na ang mahirap na bahagi. Para sa akin, hindi pa tapos ang pagtingin ko sa sarili ko. Habang tumatanda ako, mas naiintindihan ko na ang kahirapan hindi lang tungkol sa pera. Minsan binabago rin ito ang tingin mo sa sarili mong pamilya. Kapag bata ka at exposed ka sa mas maayos na buhay ng iba, madaling isipin na ang dapat mong layuan ay ang pinanggalingan mo. Kapag hindi mo naintindihan agad ang insecurity mo, pwede mo iyong ibaling sa mga magulang mong simple lang ang buhay. Di perfect ang parents ko. May mga pagkukulang din sila. Pero walang duda sa isip ko na minahal nila ako sa abot ng kaya nila at madalas lampas pa doon. Yung mga bagay na ikinahiya ko dati, gaya ng simpleng damit, baluktot na English, kaba sa formal na lugar at pagod na itsura pagkatapos ng trabaho, iyon pala mismo ang ebidensya ng effort nila. Ngayon, kapag nakikita kong mabagal ng kumilos si nanay at mas mabilis mapagod si tatay, wala na iyong lumang hiya. Ang meron na lang ay lungkot para sa batang ako na hindi agad nakita ang halaga nila at pasasalamat na kahit huli, natuto rin ako. Hindi ko na mababawi ang mga sandaling pinili kong ikahiya sila. Pero pwede kong piliin araw-araw na ipakita sa kanila ang respeto na dapat noon pa lang ibinigay ko na. Kaya ko ito sinusulat kasi baka may makabasa na katulad ko dati. Yung nahihiya kapag simple ang parents, yung naiirita kapag hindi nila alam ang tamang English. Yung gustong kontrolin ang kilos nila para hindi mapahiya sa school o sa office crowd. Naintindihan ko kung saan nanggagaling yon. Totoo ang pressure. Totoo ang insecurity. Pero sana, wag ninyong gawin sa kanila ang ginawa ko. Hindi ninyo kailangang ikahiya ang mga taong nagpuyat, nagtipin, at nagtiis para makarating kayo sa lugar na gusto ninyong puntahan. Hindi ko ito pinost para humingi ng awa. Pinost ko to kasi ito ang isa sa pinakamabigat kong regret. Kung buhay pa ang parents ninyo at may paraan pa kayong lumapit, gawin ninyo habang kaya pa. Hindi kailangang grand gesture. Hindi kailangang mahabang speech. Minsan, sapat na ang umupo sa tabi nila, makinig sa kwento nila, o magpasalamat ng hindi minamadali. Minsan, ang pinakamahalagang pagbawi ay ang pagtingin sa kanila ng tama habang may oras pa. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon, and I'll see you next time.